Hello mga Mary Cake. So for today's video, may ituturo ako sa inyong ulam hack. Yung mga wala na dyang maisip kung ano bang uulamin nila, ganito gawin mo sa century tuna mo. Kasi sigurado ako mapaparami kanin mo dito. And ayun na nga, nagigisa na ako ng bawang dito. And isusunod mo na yung sibuyas, be. Igigisa mo lang yan, be. Ganyan lang kadali yan, be. Ayan, for the gisa na ang first son, igigisa mo lang yan, be, pero wag mo siyang ito-toasted, be, ganon. Ayan, for the gisa. At kapag luto na yan, be, syempre, luto na siya, ganon lang yun. At kapag luto na yung sibuyas at bawang mo, ayan, isunod mo na yung century tuna. Mas masarap yung hot and spicy para may konting sipa. Ayan na nga, nilalagay ko na yung century tuna dyan. For the gisa ka lang dyan, be. Ayan, igigisa niya lang siya ng ganyan. Ayan, hahalu-haluin mo yan, B. Ayan, for the halo. Then, after nyan, lalagyan ko siya ng itlog para mas masarap siya, mga be. Ayan, lagyan mo siya ng itlog. Then, halu-haluin mo lang rin yan ulit, B, para magsama-sama sila all together. Hindi ko na nga yan nilagyan ng pampalasa para hindi siya ganun kaalat. Kasi may iba pa akong ilalagay dyan. And, ayun na nga. Haluhaluin mo lang yan ng bonggang-bongga para magsalo-salo sila dyan. At kapag tapos mo na lutuin yung century with egg, ayan, lagyan mo siya ng mayonnaise. Ayan. Yung ilagay nyo guys sa mayonnaise, itong color blue, yung plain lang para mas masarap. Ayan, ilalagay mo lang yung mayonnaise dyan. Then, lalagyan mo siya ng oyster sauce. Ayan, oyster sauce ni Mama Sitas. Baka naman. Ayan, yung oyster sauce, tatansyahin mo lang yan, B. Ayan, para hindi siya masyadong maalat or maasim, ganon. Ayan, then after mo ilagay yung mayonnaise and oyster sauce, lagyan mo siya ng pamintang powder. Ayan, para mas umanghang pa siya, ganon. Then, after mo ilagay yun, halu-haluin mo lang din para magsama-sama din sila. Ayan, at mabalance yung lasa niya. Then, ayan, halu-haluin mo lang yan ng bonggang-bonggang halo. Then, after mo haluin yung century tuna na ginawa mo, ayan, maglagay ka lang ng rice sa isang lagayan. Then, ilagay mo na yung century na ginawa mo. Ayan, ilagay mo dyan sa ibabaw. Then, i-flatten mo lang siya ng ganyan. Ayan, hanggang sa malagyan lahat ng rice. Ayan, for dalagay ka lang dyan, B. Ayan, parang gagawin mo siyang bake mac. Yung parang, diba, pasta muna, tapos giniling, then pasta giniling, ganon. Dito naman, rice, century tuna, then rice, ganon. Patong-patong siya, parang hagdan-hagdan, ganon. Lalagyan mo lang siya ng ganyan, B. Then, after ng rice na yan, lalagyan mo ulit siya ng century tuna sa ibabaw. Ayan, century, baka naman. Todo promote na ako sa'yo dito. Charot. Then, ayan, pagkalagay mo ng ganyan dyan, ng kanin, lagyan mo ulit siya ng century tuna. Paulit-ulit lang yan, B. Hindi mahirap gawin yan, B. Kaya, itry mo na to, be. Tapos, patikim mo sa mga parents mo and mga kapatid mo. Sigurado ako magugustuhan nila yan. At ayun na nga, kung ganito na itsura ng ginawa nyong century and rice, ayan, pwede nyo naman na siya kainin, guys. Pero ako nilagyan ko siya ng seaweeds para magmukha siyang baked sushi. Ayan. Pero wala kasi kaming oven, kaya hindi ko na siya i-bake. Ganyan lang siya. Pero kung di naman kayo kumakain ng seaweeds, pwede nyo na siyang kainin ng ganyan. Ako, nilagyan ko lang siya ng seaweeds kasi mas masarap siya pag may seaweeds. Then, ayan, for dalagay lang ako dyan ng seaweeds. Pero pwede nyo naman talaga itry itong seaweeds na to, guys. Sobrang sarap. Para lang siyang fried fish, ganon. Try nyo. Try nyo na may ganito kasi sobrang sarap talaga. Ayan, nilalagyan ko lang siya ng ganyan. Then, at di pa ako nakontento sa seaweeds, nilagyan ko pa siya ng cheese para mas masarap at mas malasa siya. Kasi yung seaweeds, yung lasa niya maalat-alat.
Then, yung ano ko kasi panlasa ko, ganun yung gusto ko, kaya dinagdagan ko siya ng cheese. Ayan, sa mga hindi ko makain ng seaweeds, cheese na lang yung ilagay nyo para mas malasa. Ayan, then ayun na nga, nilagyan ko na yan ng cheese dyan para mas maganda din tignan. Ayan. At ayan, tapos na nga yung ulam hack na ginawa ko. Then ayan, kung ganyan yung itsura ng ginawa nyo, pwede na yan kainin. So ano pang hinihintay nyo? Lafang na. Wow. At dahil tapos na nga, papatikim na natin siya kay kuya. Guys, oh. Gano'n pa. Ano naman, salamat sa bete. So, At dahil favorite ni Papa yung seaweeds, ayan, siya naman daw titikim. And mas masarap talaga to guys kapag may seaweeds, kaya itry nyo na to. Platito kaunti lang. So ano pang hinihintay mo? Gawin mo na to. Thank you for watching. Bye-bye!